At tayo po ay nasa ikapitong trompeta na at alam po natin sa ating pong pag-aaral sa nakaraan, the seventh trumpet is about redemption. Ang issue po dito ay patungkol sa katubusan. At ating po napag-aralan ang bawat isa sa mga trompeta ito. Subalit, ang ikapitong trompeta, ito ay mayroong maraming mga aspekto, mga anggulo. Gaya po ng binanggit natin o pinag-aralan natin noong nakaraan na mga Sundays. At ang unang anggulo ng ikapitong trompeta ay yung pong preparation for the latter rain saints. At ang pangalawang anggulo nito, the making of the witnesses of God. Ito po ang mga bagay at punto natin pag-aaralan patungkol sa ikapitong trompeta. Gaya po ng ating napag-aralan, the seventh angel is about to sound or to blow his trumpet. Yung pong ikapitong trompeta, o yung anghel na may hawak na ikapitong trompeta, ay malapit niyang hihipan ang kanyang trompeta. At yung panahon na pasimulang hihipan na ikapitong anghel ang kanyang trompeta, at yung aktwal na pag-ihip, gaya po ng ating napag-aralan, ito ang mga panahon pagitan. Ito ang panahon ng paghahanda. At alam natin sa kasalukuyan, tayo ay nasa panahong ito. Tayo ay nasa panahong na paghahanda, in the period of preparation. Kaya alam natin, ang ikapitong anghel, ang kanyang trompeta ay nasa bibig na niya. Okay? Ang kanyang trompeta ay nasa bibig na niya at siya ay naghihintay na lamang ng utos galing sa amang Diyos na kanyang hihipan ang trompetang ito. At yung panahon, gaya ng ating napag-aralan muli, yung panahon pagitan nung pasimulang hihipan niya at yung aktwal na paghihip, yon ang panahon ng paghahanda. Kaya tayo ngayon ay nasa panahon iyon sapagkat tayo ay naghihintay na ngayon sa kasalukuyan na hihipan ng ikapitong anghel ang kanyang trompeta. At alam po natin ang magiging bunga ng paghihip ng ikapitong anghel, ito ang katapusan ng kasalukuyan na kapanahunan. Kapag ang ikapitong anghel ay kanyang inihip ang kanyang trompeta, ito na ang katapusan ng kasalukuyan na kapanahunan. Pangalawang mangyayari at magiging bunga nito, ang pagdating o pagbabalik ng Panginoon ay mahayag na kasama ng kanyang mga banal. The dead in Messiah will be raised and then ascend to meet the Lord in the air. Ito ang magiging bunga ng pag-ihip ng ikalawang anghel. Na ang mga namatay sa Mesiyas ay magbabangon mula sa mga patay at sila ay tataas doon sa lapap para doon ay makasama ang Panginoon. Hindi lang sa atin bukas ay All Souls Day, araw ng mga kaluluwa. At aking binanggit ang punto ito sapagkat mahalaga na ating malaman na ang pagbabalik ng Panginoon ay nasa pintuan na lamang. Okay? At siya ay mahayag. Makikita ng lahat. We have a scripture for that. Kasama ng kanyang mga banal. Kaya sa punto ito, nais kong tayo mag-sidestep at paliwanag natin yung salitang rapture, yung pag-aagaw. Ito ang isang kapanahunan na hinihintay ng maraming mga Kristiyano. Ito ang ating nakagisnan na katuruan. Pero sa puntong ito, nais ko pong magbigay ng linaw sapagkat sa panahong ito, sa malapit na pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, ipinapahayag niya maraming mga katotohanan o mga revelation na kailangan natin malaman para ang ating buhay Kristiyano ay magkaroon ng direksyon. Kapag tinuturo ng mga tao na mayroong rapture, ang kanila pong tinutukoy ay yung pagbangon mula sa patay. Sino po nakakaunawa sa salitang rapture? Ang rapture, gaya ng ating nakagisnan, ito po ang sikretong pag-agaw, pagtaas ng mga mananampalataya, maging sila ay maligamgam, mga backslider, basta tumanggap kay Kristo, sila ay sasama doon sa langit at doon sila ay kakain ng
bukupay sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang katuruan ng rapture. Biglang lulubog, hindi malalaman, pagtunog ng trompeta, sinasabi po ng mga ganitong may katuruan na sinasabing rapture, ito ay sikreto. Hindi malalaman ng buong sanglibutan. Madidinig lamang ang trompetang ito ng mga Kristiyanong makakasama anuman ang kanilang kalagayan. Kaya, alam po ninyo sa umaga ito, we can easily dismantle this teaching about the rapture. Okay? Pwede natin ito may bubuwag kagad sa salita ng Diyos na ating pag-aaralan. Subalit, mayroong mga panahon at mga pangyayari na kailangan mangyari bago maganap yung sinasabi nilang rapture. Okay? Nandiyan ba kayo? Kapag sinabi ng mga tao ngayon tinuturo ang rapture, ang kanila pong tinutukoy ay pinapahiwati kapag bangon mula sa mga patay or the resurrection. Tandaan po natin, you cannot have a rapture without a resurrection. Hindi magkakaroon ng pag-agaw hanggang walang pagbangon mula sa mga patay. People are preaching the resurrection, they are preaching the rapture because it tickles the ear. Ngayon, pinapangaral ng mga tao, people are not preaching the resurrection. Ngayon, mga tao, hindi nila pinapangaral pagbangon mula sa mga patay. Ang kanilang pinapangaral ay yung pag-agaw. Lulubog basta at iiwan mga Hudyo dito sa lupa at sila ang harap sa Antikristo. At maiwasan mga dakilang kapigatian na darating. Dahil ito po ay kinakati ang kanilang mga tinga. Siyempre naman, anumang kanilang kalagayan basta tumanggap kay Kristo, maghihintay na lamang sila. Hindi ba? Maghihintay na lamang. Pagkatapos dadali sila doon sa langit at makakasama ang Panginoon. At pakain ng bukupay, hanggang doon lamang kaalaman ng maraming mga Kristiyano. The Bible does not stress the ascension, but the resurrection. Ang Biblia po kung inyong pag-aaralan, hindi dinidiin ang pag-akyat o yung rapture o yung ascension. Ang dinidiin ay yung pagbangon mula sa mga patay. The rapture is the ascension. Tandaan po ninyo. The rapture, yung tinuturong rapture ngayon, ito ang pag-aga, ito ang pag-akyat. Jesus was raised on the third day, hindi ba? And then 40 days later, He ascended. Ang Panginoong Jesucristo, siya po ay nabuhay na maguli sa ikatlong araw at pagkatapos ng 40 araw, siya ay umakyat. He ascended. So you cannot ascend before your resurrection, before you are resurrected. Hindi ka pwedeng umakyat o agawin, kailangan muna ano mangyari? Kailangan ka muna mag-resurrect, kailangan ka muna magbangon mula sa mga patay. Nandiyan ba yun sa Biblia? Nandiyan sa Biblia po yan. Tingnan po natin sa 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 to 18. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Para po kung merong magtanong sa inyo, ito po ang ating mapaliliwanag sa kanila. We can easily dismantle it sa tulong po ng Panginoon. 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 to 18. Nais ko po na tignan nyo mabuti, okay? Tignan nyo mabuti. 13 to 18. Ngunit hindi naming ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa mga nangatutulog. Sino po binabagay mga nangatutulog dito? Yung ating mga minamahal sa buhay. Ang kamatayan, ang terminolohiya po na ginamit ng Biblia ay natutulog lamang sila. Kaya marami sa ating mga mahal sa buhay ay nangatutulog upang kayo'y huwag mga glumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. At alam natin tayo po ay may pag-asa. Talatang 14. Tignan niyo mabuting talatang 14. Sapagkat kung tayo ay nagsisimpalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Yung ba'y maliwanag? Sapagkat kung tayo ay nagsisampalataya si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang mga natutulog kay Jesus. Verse 15, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayo nangabubuhay, na nangagtitira,
hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mangunguna sa anumang paraan sa mga natutulog. Sapagkat, verse 16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. Ano yung pakakak na ito? This is the seventh. Okay? This is the seventh trumpet. Yung pakakak ng Diyos na ating nag-aaralan. At ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. That is the resurrection. Ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na muli. The dead in Christ shall rise first. It doesn't mean up in the air. It means up in their feet. Hindi po nakuha yun? Ang mga nangamatay kay Kristo, ano po sinabi? Sila ay nangabuhay. Hindi sinabi, sila ay lumipad. Subalit sila ay nangabuhay na maguli. Ang ibig sabihin, they stand on their feet. Sila ay tumayo. At tuloy natin, pagkatapos sa verse 17, kung magkagayon tayo nangabubuhay, nangatitira, ay aagawin kasama nila sa mga alapap. That is the ascension. Yun ang rapture. Yun ang pag-akyat. Lahat mo nakaunay magsabi ng amen. But the rising is from the dead like Christ. Yung pong pagbuhay mula sa mga patay, katulad ni Kristo, He rose from the dead on the third day. He did not ascend. He did not ascend until after 40 days. He rose on the third day and He ascended 40 days later. 1 Corinthians chapter 15. Tignan po natin yan. 1 Corinto Kapitulo 15, talatang 52. Ito po mangyayari sa atin tayo ng mga nabubuhay. Yung unang pagbangon, kapag sinabi po ng Biblia, yung mga nangamatay kay Kristo, silang unang nabuhay na maguli, hindi ba? Nandiyan ba kayo? Yung mga nangamatay kay Kristo, silang unang nabuhay na maguli, the first resurrection. Kaya kapag sinabing unang, mayroong pangalawa. Subalit sila ay tumayo sa kanilang dalawang paa. Hindi sinabi sila ay nangabuhay, pagkatapos lumipad sa langit. No. O ang ibig sabihin sila ay nangabuhay o sila nangamatay kay Kristo lumipad. Hindi. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, this is the seventh trumpet, sapagkat tutunog ang pakakak sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli. Tingnan po ninyo, na walang kasiraan at tayo na buhay ay babaguhin. Verse 53, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Kaya, agi pong binanggit ang mga bagay ito sapagkat kailangan the dead in Christ will be raised and then ascend to meet the Lord in the air. Ito po ang magiging bunga ng paghihip ng ikapitong trompeta. Ang lahat mo nakaunaw ay magsabi ng amen. So, sa ating pinag-aralan, there will be no ascension without a resurrection. Amen? Kaya sabi ni Pablo, that I might attain the resurrection of the dead. That is the goal. That is the mark he was pressing toward. That mark, that is the resurrection from the dead. Amen? At sinasabi po sa inyo, hindi lahat ng mga sumampalataya kay Kristo ay makakasama sa unang pagbangon. Ang makakasama sa unang pagbangon sa mga patay ay mga saserdote, mga hari ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kanilang pagbangon mula sa mga patay ay hindi para sila'y hatulan, kundi ibigay ang gantimpala ng Diyos para sa kanila. Sila ang maghaharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Hindi mga maligamgam na mga Kristiyano. Iyon ang hinahangad ni Pablo, siya'y makarating at maabot niya at makasama sa pagbangon mula sa mga patay. Ano nga ating nadidinig ngayon?
Gumawa ka na ng apat na hakbang ng pananampalataya. Rapture ka na. No, that is a wrong notion in the Word of God. Araw-araw. Kaya tayo naatulan ng Diyos. Dumadaan ng mga apoy ng Diyos para tayo ihanda sa pagbangon mula sa mga patay. Kaya mga kaibigan, ang aking pong pagnasa tayong lahat ay makasama sa pagbangon mula sa mga patay in the first resurrection. Sabagat sinasabi ng Biblia sa Revelation 20, yung hindi nakasama sa unang pagbangon, sila ay makakasama sa kalawang pagbangon. Pagkatapos ng 1,000 taon, yung hindi nakasama sa unang pagbangon, doon sila ibabalik ng Diyos ang kanilang buhay at sila ay mahatulan sa lahat ng kanilang ginawa. Kung ating mga ginawa ay yari ng dayami, kahoy, at yung mga bagay na susunog, ito'y masusunog. They will suffer loss, sinasabi. Sila ay magiging espiritu na hubad. They will not be a mountain of fire for God. Hubad sila sapagkat lahat ng kanilang dinamit ay nasusunog. At sinasabi po, he that overcometh shall inherit all things. Siya naman ang nagumpay, ang magmamana ng lahat ng mga bagay na ito. He will divide the spoils with the strong. Kanyang iahati ang mga samsam sa mga malalakas. Sino mga malalakas? Ito mga sacerdote, inatulan ngayon pa lamang dito sa lupa bago sila makasama sa unang pagbangon. Ang mga samsam, these are the nations. Ito mga bansa in the uttermost part of the world. Ito mga samsam na ibabahagi niya sa makakasama niya mga sacerdote at mga hari na maghahari sa kanya sa loob ng 1,000 taon. Subat, yung hindi nakasama sa unang pagbangon, sila bumangon na sa pangalawang pagbangon, sila ay hubad na walang hanggan doon sa kariyan ng mga espiritu. They are not suffering, hindi sila naghihirap, subat they cannot give. They are not a life-giving spirit. Hindi sila bundok na apoy na binibigay ng kaniningan ng Diyos. Hindi sila isang spirit na nagbibigay ng buhay. Subat sila ay hubad sa lahat ng kanilang ginawa ay nasunog sa harapan ng Diyos. Kaya mga kaibigan at mga magulang, ang ganitong tinuturo ng Diyos sa atin ay mahalaga. Kailangan kayong magkaroon ng tamang konsepto sa mga panahon, mga pangyayari, sa mga hinaharap na bagay nito. Kung hindi, hanggang ngayon, we're still playing Christians. Hanggang ngayon, you're double-minded sa inyong sitwasyon, sa inyong mga conviction sa salita ng Diyos. You cannot participate in the first resurrection from the dead. Kaya mga kabataan, I encourage you, I challenge you, huwag niyo subukan ang sanglibutan. Pawang kabiguan lamang ang inyong mararanasan sa mga bagay na pagsubok. Marami ko nakita mga kabataan lumago sa buhay, sa loob ng iglesia. But many of them are now backsliders. Sinusubok nila tikman ng mga bagay sa sanglibutan. It is all frustration, kabiguan, discouragement. I challenge you now, habang malinis ang iyong relasyon sa Panginoon, huwag niyong hayaan na madungisan ito. Maintain it by the grace of God. Pag tunog na ikapitong trompetang ito, you are a life-giving spirit, kang isang spirit na buhay, nagbibigay ng buhay. Why? Because you are filled with the resurrection life of the Lord Jesus Christ. Merong isang buhay, may isang tao na puno ka, hindi na ikaw. Yun ang siyang kukunin ng Diyos, yung buhay na nabuo sa iyo, na forma sa iyo. Hindi yung makalaman na buhay mo, yung napormang buhay na nasa iyo. Walang iba kundi ang ating buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang kanyang kukunin. Yun ang kanyang pakakasalan. Yung kamukha niya ang kanyang pakakasalan, hindi ang makataong makalaman, puno ng pita, ang lubang katawan na ito. Kaya sabi ni Pablo, I die daily. Ako'y namamatay araw-araw. Kung saan nakagad kayo malipat ko kayo sa mga ganitong mga conviction, mga katuruan, mga ganitong mga karanasan sa Panginoon, araw-araw. You can see yourself dying. Inihiwalay ng Diyos ang aking spirito kaluluwa. Tinitignan ko ang katawan na ito, na kanyang supilan, hanggang ito'y sumunod sa kanyang nais. Dati sumusupil ang katawan nito sa aking spirito at katawan. Ngayon, sa tulong ng Diyos, habang tayo lumalakad sa patnubay ng Banal na Espiritu Santo, tinutulungan tayong supilan, pailalim ang katawan na ito, kesa ang katawan na ito ang siyang naghahari, tumutulak, nag-uutos sa ating spirito
at ating mga kaluluwa. Mga kaibigan at mga magulang, tinuturo ito ng Diyos sa atin para tayo ay matuto. Ang pakikitungo ng Diyos ay hindi lang sa loob ng iglesyang ito. The dealings of the Lord will not stop on this prayer meeting. Ang aktwal na pakikitungo ng Diyos, paglabas natin sa iglesyang ito, pagharap natin sa sanglibutan. Gaya ng aking nasabi, sila sa walang hanggan, sila na gumagawa sa kalooban ng Diyos sa liwanag ng kanilang nakikita. Ginagawa ang kalooban ng Diyos na walang reserbasyon sa kanilang mga puso. Sila magiging lingkod ng Diyos sa walang hanggan. Sa kabila na maraming oposisyon sa kanila, pinili nila na paglingkuran ng Diyos. They will be away to the throne of God para sa mga nilikha ng Diyos ay hinaharap. Nandiyan po kayo? Kaya, kanyang inihanda ang kanyang dalawang saksi. Sino pong dalawang saksi? These are not Elijah and Moses. His two witnesses who are symbolic representation of the double portion of God's Spirit on Messiah-filled saints will cry in the wilderness of the world, preparing the way of the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya ang mga saksi po ng Diyos na ito, sila ang mga mananagumpay ng mga Kristiyano, puspos ng kanyang Espiritu, sila ang sisigaw sa ilang ng sanglibutan, na sila maghanda sa daan ng Hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Yan po ay nasa Isaiah chapter 40 verse 3. Tignan po natin. Isaiah kapitulo 40, talatang 3. Ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo ang ilang na daan ng Panginoon. Pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Ito ang sinigaw ni Juan Bautista. Siya'y naging daan. Inihanda niya ang daan ng hari ng mga hari. At ngayon tayo ang inihanda ng Diyos. Kaya sinabi niya sa talatang 4, Isaiah 40, huwag po natin alasin ang ating mga Bible dyan, tuloy po natin ang ating pag-aaral. Talatang 4, bawat libis ay mataas. Every valley must be exalted. Gaya ito ang ating napag-aralan. Ang mga valleys, who are these valleys in the church? Sino po mga lambak na ito? Mga libis na ito? These are the people who are hiding in fear. Sila mga tao nagtatago sa takot. They are oppressed, depressed, unsure of God's love and of their position in Christ. These are the valleys. At ano po sinasabi? Kailangan silang may taas bilang paghahanda sa daan ng Panginoon. Bawat libis ay may taas at bawat bundok at burol ay mabababa. Alam po natin mga bundok at mga burol na ito. At sila ay puno sa loob ng iglesia. Kailangan silang ibaba. Sino man nagnanais na may taas at maging Panginoon sa ibang mga kapatid, ay ibababa ng Diyos. At sinasabi po ng talata na ating napag-aralan, ang mga bako-bako ay matutuwid. Ang mga baluktot na daan ay matutuwid. The crooked places in the believers will be straightened. Yung pong mga bakong-bako, baluktot na lugar na nasa mananampalataya ay tutuwid. Gayong ginawa ng Diyos kay Jacob. Si Jacob ay isang usurper, mga agaw. Siya ay devious, self-seeking, cunning, tuso, matalino sa mga bagay na hindi tuwid. He was not straight, but he was twisted in his dealing with men. At alam natin, ang Jacob nature na ito, it abounds among the Lord's people. And it does also in the world. Kaya, alam po natin, ang Panginoon hindi pwedeng manan who are crooked in their dealings, for the Lord loves righteousness and truth. At ano pong Isaiah 40, verse 4, ang mga hindi pantay na dako ay mapapatag. The rough places will be made plain. Alam natin sa kasalukuyan ng malawak at patag, madaling sundin na highway,
at ito ang daan ng kapamakan, whereas the way of life is narrow, restricted, difficult to find and pursue. Subalit yung mga dalawang saksi ng Diyos ay ihahanda, i-construct nila ang highway na ito, ang highway na kabanal at katuwiran, at para maging madali para sa mga mahina na sila ay makadaan sa highway na ito. Isang araw ang highway ng kabanalan at katuwiran ay mako-construct, may tatayo. At ito ay nasa mga personalidad ng mga tao na sa kasalukuyan na oras na kanilang binibigay ang kanilang mga sarili na walang reserbasyon sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Sila ay magiging daan tungo sa trono ng Diyos, Mesiyas. Himself is the way, alam natin si Jesus is the way, subalit nililikha bilang bahagi nito ang eternal way sa mga personalidad ng mga mananampalataya. Kaya sa Psalm 84 verses 5 to 7 gaya ng ating napag-aralan, yung mga tao, nakilala nila ang Diyos, they make it a well, sinasabi. Sila ay gumagawa ng balon at umulan at ang kanilang ginawang balon na ito, sila ay umuhukay, ito ay napupuno ng tubig at yung mga sumusunod sa kanila ay nakakainom. Iyon pong sinasabi ng Psalm 84 verses 5 to 7. At yung mga taong gumagawa ng kalooban ng Diyos, listen, yung mga taong gumagawa ng kalooban ng Diyos, sila ay parang umuhukay sa kanilang daan para pag bumagsak ang ulan, meron tubig na may iwan sa hukay para yung mga sumusunod sa kanila ay makakainom sa hukay na yon. Ito ang gagawin ng mga dalawang saksi. Kaya, the latter rain revival, ang masaganang ulan na ito na ibubuhos ng Diyos sa sangkatauhan at ngayon ay malapit na bumagsak sa atin sa kanyang kalakasan, ay magbubunga ng maraming mga tao na manunumbalik sa Diyos. Ang masaganang ulan na ito na ibubuhos ng Diyos sa araw na darating bago maganap ang parusya. Listen, ang masaganang ulan ito na ibubuhos ng Diyos bago maganap ang parusya. I will explain the word parusya. Listen, the word parusya is a Greek word. Ang ibig sabihin nito, the bodily presence of Messiah. Parusya, it means presence, presensya ng Panginoon, nearness, lapit, and coming. Sa 1 Thessalonians 4, sa Matthew 24, at iba pang mga bagay patungkol sa pagbabalik ng Diyos, ang ginamit na salita ay parusya. Ang ibig sabihin na yun ay pagdating, presensya, at malapit. Nearness, kalapitan. Ang ibig sabihin ng parusya, ito po ang bodily presence of Messiah. The bodily appearing of Messiah. Ang parusya ay mahayag pagtunog ng trompeta ng Diyos, ay kapitong trompeta. Pero bago maganap, tumunog ang kapitong trompeta, kailangan mo nang ibuhos niya ang kanyang masaganang ulan. Okay? Yung parusya, yung pagdating po ng Panginoon, kaya sinasabing parusya is a bodily appearing. Ang Panginoon ay nasan ngayon? Let me ask you a question. Nasaan ang Panginoon ngayon? Nasaan ang Panginoon? Let me hear your answer. Where is the Lord now? Nasaan siya? Sano? In heaven, in the right hand of God. But do you believe Jesus is also here? Walang kabuluhan ng ating pagtitipon kung wala si Jesus sa atin ngayon. Meron siyang multiple presence. Okay? Subalit, si Kristo ay nasa ating piling ngayon, kahit siya nasa kanang kamay ng Diyos, siya ay nasa ating piling sa pamagitan ng Espiritu. Hindi natin siya nakikita. Subalit, pagtunog ng ikapitong trompeta, pagdating pangyayari o pagdating ng parusya, ito ang bodily appearing. Ang kanyang katawan ay makikita natin. Para bagang ang mangyayari, the clouds will roll up. The clouds will roll up. Ang mangyayari, mapupunit ang kurtina sa ating kalagitnaan, then we can see the real world. Mapupunit ang bintana o ang kurtina, then we can see Jesus in His form, in His bodily form. Yun ang parusya. His bodily presence and nearness to us. Ngayon, ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. We are surrounded by a cloud of witnesses, sinasabi. Tayo nakapaligid ng mga saksi.
We cannot see them, but they are here with us. Kasama natin sila. Pero sa parousia, they will be open, our eyes will be open. Then we can see them as they are. Kaya, ito po ang magiging pinakadakilang kapahayagan ng banal na kalwalatian sa kasaysayan ng sanglibutan. Kaya sinasabi po sa Isaiah 40 verse 5, ang ating pong binabasa, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord hath spoken it. See? Ang kalwalatian ng Panginoon ay mahayag. Ang kalwalatian ng Panginoon ay mahayag at makikita magkasama-sama at makikita makakasama ng lahat ng tao sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Kaya, all flesh shall see the glory of the Lord. Think of it po, isipan po natin. All mankind will behold the glory of God of heaven. Lahat ng sangkatauhan. Yung pong nakagis na nating rapture, sekreto. Pero dito sinasabi, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. Ito po ang isang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. Kanya pong pagnasa ng lahat ng tao ay maligtas at makarating sa kaalaman ng katotohanan. It is not God's will that His coming result in the destruction of the peoples of the earth, but rather that they may be prepared for His appearing with His Messiah. Ito ang intensyon ng Diyos. May isa pong tao noon, ang pangalan niya ay Juan Bautista, ang nag-announce, nagpahayag ng pagdating ni Jesus na taga Nazareth. Subalit sa panahon na darating, maraming mga banal na pinahiran ng langis ang siyang o sila magpapahayag sa pagdating ng hari ng mga hari. Lahat po na nakaunawa ay magsabi ng amen. Sa panahon pong iyon, walang individual ang may kakayahan na makapagsasabi, hindi ko alam na mayroong Diyos sa kalangitan na gumawa ng probisyon para sa aking kaligtasan. Sapagkat ang mga taong ito na pinahiran ng langis ay ihahanda nila ang dadaanan ng ating Panginoon. Nakita po ni Propeta Joel ang kalwalati ng Diyos na binuhos sa paghihintay or anticipation of the coming of the kingdom of God to the earth. Yung pong pagbabalik ng kaharian ng Diyos dito sa lupa ay nakita ni Propeta Joel. Ito po ay nasa Joel chapter 2. Tingnan po natin ang ating mga Bible. Joel chapter 2, verses 28 and 29. At mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga guhula, at ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip, ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain. Verse 29, at sa mga lingkod na lalaki at babae naman, ay bubuhos ko sa mga araw na iyon ang aking espiritu. Kaya dito po nakita na ibinuhos ang kalwalati ng Diyos. At notice the worldwide outpouring. Pansinin po ninyo yung buong mundong pagbubuhos upon all flesh, sa lahat ng laman. At kasunod po nito, ang hula po ni Propeta Joel, ay meron pong isang universal na tanda ang mangyayari bago maganap ang parusya. Verse 30, tignan po ninyo, bago maganap ang bagay nito, yung parusya, yung bodily appearing ng ating Panginoon, verse 30, at ako'y magpapakita ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo at apoy, at mga haliging usok. See? Ang mga bagay nito ay mangyayari bago dumating yung kapahayagan ng ating Panginoong Jesucristo at ng kanyang mga banal. Anong kanya nakita? Ang araw ay magiging ang araw, ano po sinasabi? Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Handa na ba kayo sa ganitong panahon? Itong sinasabing dakilang kapigatihan. Pagkatapos ng pagbubuhos ng ulan na masagana, another year of tribulation. Kapigatihan.
para ihanda ang mga makakasama sa unang pagbangon. Kaya dito po ako natatakot eh. Sa takbo ng ilang mga buhay natin ngayon, sa aking palagay, sa panahon pa lamang nito, marami na ang magkakanulo sa ating Panginoong Jesucristo. Marami akong kasama mga pastor, nakalam na ganitong katuruan. At bago pa nila naalam ng ganitong katuruan, na ang iglesia ay kailangan dumaan ng paglilinis, ng kabigatian. Ngayon lang tayo dumadaan ng kabigatian, hindi ba? Hindi lang kayo na manalangin ng 2 o 3 araw. Hindi lang kayo manalangin magbasa ng Biblia. Pansinin nyo, pagdating ng 3 o 4 na araw, meron ng mga problema, mga kabigatian na dumarating sa inyong buhay. Sa ginigising tayo ng Diyos, lagi gusto niya tayo nakahanda. Ang kabigatian, ang purpose ng Diyos tayo ay mag-mature, lumapit sa Kanya, hindi para lumayo sa Kanya. Kaya mga trompetang ito ay tumutunog sa ating mga buhay. Inihipa ng Diyos, ito ay trompeta ng paghahatol para tayo hatulan at upang maging dalisay. At ito gagawin ng Diyos sa pangkahalatan, sa buong sangkatauhan. At ako'y natatakot. Alam niyo po, maraming mga panaginip gaya ng ating nasabi. O binasa sa ulan ni Prophet Joel, mananaginip ang ilang mga binata ninyo. Ang mga matatanda, sila magsisipaghula. I will pour out my spirit upon all flesh, ibinubuhos niya. Alam niyo sa mga kasamang pastor, kanilang napapanaginipan ang mga persecution na ito. Isang pastor sabi niya sa Baguio si Brother Mon, napanaginip niya sunod-sunod na gabi at umaga ang ganitong pag-uusay. Nakita ko marami sa aking miyembro, nakapila, nagpapatatak ng marka ng Antikristo. Even right now, marami sa loob ng iglesia ay meron ng tatak ni Antikristo sa kanilang mga noo. At yun ay nakakatakot. At sa panahon na mahayagan ng Antikristo, handang-handa na sila na harapin at sila'y patatak sa marka ni Antikristo. We have studied the mark of the Antichrist. 666. 6 is the number of men. And 36 and 3 is the number of God. Man making himself God. Kaya sana po sa paulit-ulit na paalalang ito, kayo po ay nasisindakan yung damdamin. Araw-araw tayo nahamon ng Diyos sa katuwiran at kabanalan. Ito po aking napapansin sa aking buhay. Araw-araw meron ko napapansin na kailangan ko gumawa ng sa matibay at bakal na desisyon patungkol sa pagsunod sa Kanya. Inahamon ka sa iba't ibang lugar ng iyong personalidad. Sabagat, listen, ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 mga taon sa Diyos. Ang 1,000 ay 1 araw sa Panginoon. Kaya sa bawat araw na ikaw ay nagtatagumpay, that is eternity for God. Ang mga bagay na kanyang inuhubog sa inyo, nagtagumpay kaya sa puntong ito ng inyong kahinaan, then that is a mark for God. That's a mark for God na kanyang hinihanda sa walang hanggan. Pwede kanyang kunin anumang oras, hindi ba? Pwede kanyang kunin anong oras. Pero alam niya, araw-araw kung ikaw ay nagtatagumpay, merong ginagawang Diyos sa walang hanggan sa iyo na magagamit ka. You will be an eternal servant of the Lord for eternity. Kaya ngayon pa lamang ang isang araw ay napakahalaga sa Diyos. Inuhubog ka niya, pinoporma ka niya. Kapag naabot mo ang kanyang pinaabot sa iyo, then you will be a life-giving spirit in the kingdom that is coming. Kaya mga kaibigan, kayo hindi pa nakakasunod gaano sa aking pinapaliwanag, paritape po kayo, listen over and over to this tape, then you will understand lahat ng mga bagay natin pinag-usapan ay nasa salita ng Diyos. Ang ganito pang pagkasunod-sunod na pangyayari ay masusumpungan din sa 48th chapter, the book of Isaiah, where the announcement ipinahayag dito that all flesh will behold the glory of the Lord. Lahat ng laman, lahat ng tao ay makikita nila ang kaluwalhatian ng Diyos. And it's followed by chapter 40 verse 10. Sinasabi sa chapter 40 verse 10, behold, the Lord God will come with strong hand, and His arm shall rule for Him,
Behold, his reward is with him, and his work before him. Kaya sa parusya po, ang kanyang gagawin, his reward is with him. Amen? Ang kanyang gantimpala na ibibigay niya sa mga banal ay kasama niya. Kaya the earth covering latter rain revival of God's Holy Spirit is at hand. Ito po ay malapit na. Ngayon na po ang oras para sa atin na sumampalataya kay Jesus. Nabuksan natin ang ating mga puso sa Kanya para Kanya ihanda tayo para sa kasindak-sindak na panahon na malapit nang maganap sa mundong ito. Sana po sa panahon ng pag-uusig at masusubok ang ating pananampalataya, you will stand. Even your head will be cut off. Kung ito ay tinakda ng Diyos, kasi meron mga banal na itinakda mapugutan ng ulo. Meron mga banal na hindi mapupugutan ng ulo sapagkat sila itatago ng Diyos. Kapag ibubuhos niya ang buong galit niya, yung sinasabi, the bowls of wrath, ang mangkok ng kapigatian, itatago ng Diyos ang kanyang mga pinili. Amen? Itatago niya. Subat merong ilan na tinakda na mapugutan ng ulo. Sana ang aking dalangin, ano man ang ating kapalaran, ano man ang ating destiny, ang mahalaga, or our faith is, ang mahalaga, ikaw ay nanatiling tapat sa ating Panginoong Jesucristo. Kung ngayon, sa malit na mga bagay, hindi ka nagiging tapat, kung hanggang ngayon, konting bagay lamang, gusto mo kang kasama, ang mga kasama mo sa libutan at doon ka nag-enjoy, it means you have not a heart for God. Wala kang puso sa Diyos. Ang kanyang buhay hindi lumalago sa iyo. Hamalaga sa iyo mga bagay pagsamantala. Ang mga bagay makalangit, hindi mahalaga sa iyo mga bagay na makamundo, yun ang mahalaga. You will not make it, I tell you, in the name of Jesus Christ. You will not make it. Kayo'y matatatakan ng marka ni Antikristo. I tell you in the name of Jesus. At ako'y nangangamba sa marami sa atin. Kaya gaya po ng aking napangaral sa inyo about discipleship, ang pagsunod sa Panginoon, ang isang alagad, ay isang tao na sinasabi ng Biblia na pinapasan niya ang kanyang krus. Sumusunod sa Panginoon, tinatanggi niya ang kanyang sarili, kinakailan niya. Iyon ang isang alagad. Iyon ang dapat natin gawin. Iyon ang nais ng Panginoon para sa ating lahat. Discipleship, ito pagtuturo na ginagawa ng Diyos sa atin ngayon. Sino ang gumagawa nito ngayon sa atin? Ano mahalaga sa atin? Hindi po ako nandito para hatulan. No, ako rin nahatulan ko ng aking sarili. I judge myself. Subat ang aking sinasabi, paalala lamang sa atin. Tandaan po, ang pakikitungo ng Diyos hindi lang dito, kundi ang pakikitungo ng Diyos ay nagpapasimula paglabas ninyo dito. Be not equally yoked with non-believers. Unequally yoked. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Nakikisalimuha tayo sa kanila, pero hindi tayo nakikipamatok sa kanila. Kailangan natin liwanag ni Kristo ay lumabas sa atin. We must not despise them, pero huwag kayong makipamatok. Kung ang kasiyahan nyo ay nasa sanglibutan, nasa mga sanglibutan na kaibigan natin, kayo ay kahabag-habag sa inyong kalagayan sa kasalukuyan. You have to seek God. You have to seek God with all your heart. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek God and His face. Ano po sinasabi niya? He will hear from heaven. Tayo kanyang madidinig. And turn away from their sins. Tayo kanyang pagagalingin at ang ating bansa. If you despise this, I'm sorry. This is an election. Ito pa'y pagpili ng Diyos. Gaya ginawa niya kay Abraham. Si Abraham ay wala siyang ginawang matuwid. Ang daming mga tao nandoon sa Ur. Pero siya ang pinili ng Diyos. Ito rin kaparaanan na tinuturo ng Diyos sa atin.
Kung nasa sa inyo ang panawagan ng Diyos na ito, you will go for it. Ahabulin mo ang Diyos. You will pursue what God wants you to pursue. Ang iyong mga kaibigan, when the anointing falls upon you, kapag ang langis na ito bumaba sa iyo, gaya ni Jonathan at ni David, bumaba ang anointing kay David. Jonathan was history. Kasaysayan na lamang si Jonathan. Kahit ang pag-ibig niya kay Jonathan ay higit pa sa pag-ibig ng isang babae sa kanya. Pero no, ang langis na ito bumaba sa kanya, ang kanyang mga kaibigan na ito ay naging kasaysayan na lamang. He pursued, hinabol niya yung pinaabot ng Diyos sa kanya. Yun ang mahalaga. I pray that the anointing will fall upon you right now in the name of Jesus Christ. At lahat ng nakikinig ng tape na ito, the anointing will fall upon our head in the name of Jesus. Then we will see things as they are. Kanina po ang tagal ng panahon na hinahanap po ang polong ito. Isang beses ko lang sinuot, hindi ko binayaran sa talyer. Talyer. Inahanap ko. Ngayon pala nasa harapan ko, nakatakip lang ng sapang barong ko. Wala yung mga barong ko panay long sleeve. Gusto ko short sleeve dahil mainit. Ito hinahanap ko. Siguro 5 days na hinahanap ko ito. Nasa harap parang pala, hindi ko nakikita. Kanina umaga, bigla nakita ko. Nasa harapan ko lang pala Pero ang ginawa ko po ginawa ko nung una lahat, hindi ko naglalampasan, tinitignan ko mabuti. Until God will open your spiritual eye. Until the Father will draw those who are appointed. They will not see. Kayo po ay nakakakita ngayon. Kayo nilalapit ng Diyos sa Kanya. Binubuksan. Na dati binabasa natin ang Biblia. Hindi natin naunawan ang mga bagay nito. Pero ngayon binubuksan na ng Diyos ang mga bagay nito. Makita nyo sila as they are. Nasa harapan lang natin pala ang nais ng Diyos. At ngayon nakikita natin, nadidinig natin, what we will do. What shall we do? Grab it. Ito isang oportunidad. Ano po kaya ang sinabi ng Panginoon sa atin ngayong umaga? Sana naging hamon ng salita ng Diyos sa kanyang pagsariwa sa maraming mga bagay na kanyang nahayag na sa atin. Tayo pong lahat ay manalangin.